Kuya Regan. Ayan mga kalangga. So nandito tayo ngayon kay na Kuya Kurt, no? Pinuntahan natin and sa ngayon daw. Ayan at nandito tayo kay na Kuya Kurt. And yun nga, nakita natin yung sitwasyon dito. Wala na daw dito si Kuya Kurt. Kumbaga ang nangyari kasi mga kalangga, nagiba na daw pala yung bahay niya nung bagyo po. Nung bagyo, na-wash out yung bahay. So, ito yung naging problema dito sa bahay ni Kuya Kurt. Ayan, kausapin natin si nanay. So, mag-ingat na lang tayo. Nadaan tayo dito. Oops, ayun. Tingnan mo, wala na. Wala na. Wala na. Dito, gagawin na lang namin dito, kwarto niya. Oh. Yun nga, di ba yung suggest ko nung una? Hindi naman na ano eh. Yung suggest ko dito nung una, di ba? Oo. Ayun, kumakapak yan. So, Kawawa nga. simula nung nagbagyo, kailan lang yun? Ito lang, na pagbagyo ng malakas yun, Oo. hindi ito na pangalawa. Yung una, Oo. hanggang ngayon, hindi siya umuwi. Yung mga gamit niya, dinala niya. Andito lang sa tabi. Anong sabi niya? Pagka naayos na, babalik siya? Sabi ko, tulungan mo kami, bumili ka na lang ng pako mo. Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, opo, kung may pera na daw siya, bibili siya, saka magbabayad na daw siya sa yung pagkuha ng Yung pagpagawa, ito kasi yung naging problema. Oo. Yan. So, ito yung naging problema ni Sabi Kuya ko, Kurt. bumayad ka na lang ng pagkuha ng anaw, tsaka yung mga kahoy. Hindi man kasi nagsasabi si Kuya Kurt, kaya Ay, yun ang nahihiya ano, eh. batang yan. Oo. Wala na rin na. kuryente dito. May grounded. Nag-grounded na kasi sa, Dito. sa ulan. Wala na siya, din na siya nakakatulong din. Hindi na siya makatulog kasi wala na rin kuryente. May kuryente. Kasi natakot daw siya. Baka Hindi pa magdusindi. Saan galing yung kuryente nila? Saan din niya? doon sa poste. Sa poste yun. Oo. At ito yung ano Taas niya. na lang niya ang ano. Nandiyan kasi yung ano fuse niya. Oo. Kaya pag magbukas daw siya, di magbigla putok daw. Baka daw pumutok. Natatakot siya. Natatakot siya. Sabi ko sa kanya, dito ko na lang isaksak. May, Mag-tap na lang siya ano, dito. Oo, sa amin. Para may ilaw siya. Yun Ay, ang kawawa naman nga yung bata. Tapos sabi ng asawa ko, gawa na lang daw niya ng paraan. papag-papag dyan. Para gawa na lang daw niya ng katre. Para may matulugan siya. Sabi ko, sira natin din eh. Pwede ka naman din eh magsaing. Sira naman natin dito. Oo. Oh, lagyan na lang natin ng takip dyan para hindi ka maulanan. So yan na. Ito nalaglag na rin eh, no? Oo, kaya sabi ng mister ko, kunin na lang namin ito. Oo. Kaya lalagyan na lang daw ng mga kahoy dyan para di siya maulanan. Wala na yan. Kahit yan, hindi na yan. Kasi bulok-bulok na rin eh. Wala na eh. Bulok na. Oo. Baka mamaya malaglagan pa siya. Ma-disgrasya siya dyan. Kaya, Ito yung CR niya. oo. So, wala na rin. No? Dati nung nakaraan, kahit pa paano may kalahati pa, di ba? Oo. Na Eh, pwede. Wala na talaga. Wala na, no? Wala na. Kawawa na nga niya. Basa pa yan, Mino. Kasi yung mga banig niya, oh. Basa na lahat. Basa na lahat. Ito. Pinasok na talaga. So, wala na. Talaga yan. Wala na talaga siya ang mahigaan dito. Kawawa si Kuya Kurt. Wala na yan. Nahiya siguro talaga si Kuya Kurt kaya hindi nagsasabi sa akin. Kaya nga sabi niya, sabi ko Nunoy, magkanin. Sabi ko, Wala na. Ito pala. oo, wala na. Tingnan mo. Tagus na pala. Tanggal na. Yung dingding niya wala na. So, ito yung... Dito natutulog si Kuya Kurt. Kaso ang problema, wala na. Butas na pala talaga, pati yung dingding ng bahay niya. Pero dito siya, nung may bagyo, dito pa rin siya. Oo. Hinahawakan lang Hawakan niya yung plywood. Hinahawakan niya yung plywood nung bagyo. Tinawag Oo. siya, hindi siya lilipat. Ah, Tinawag sa- namin siya doon sa bahay. Oh, Nakita namin nagpa-flashlight. oh. Sabi ko, Basang-basa na siya. di man. Basta, hindi naman nakapayong siya. Sabi, diyan pala si Kurt, di nagsasabi. Nagmahawak lang siya sa plywood. Matanggal ba? Natanggal nga. Plywood. Pag Tapos- niya, natanggal. Tapos nung natangga, nung tinawag nyo na, umalis na siya. Oo. Tsaka to, umano din ang plywood doon. Natanggal na rin ang Natanggal plywood na. niya. Natanggal na yung plywood. Pagbalik niya, wala na. Wala na siya mahigaan.
Kawawa ang Grabe. bata. Hindi siya nagsasabi kasi kinukumusta ko naman yan. Hindi siya- kami kasi hindi kasi magpang-abot. Oo. Hindi naman siya kasi nagsasabi kasi nahihiya. Nahiya nga, oo nga. Papatulong kayo sa amin, magpandayin daw yun din. Oo, Ayusin. papandayin daw Lagyan ito. sako. Sako na lang ilagay. Wala man daw siya. Ito na lang nga daw, sabi ng mister Sabi niya, ko. wala daw siya, kahit maglipat daw siya, di wala siya ilaw. Wala siyang ilaw. Kaya nga, sabi ko sa Naayos kanya, na ito. Mhm. bibigyan ka namin ng ilaw Mhm. para makailaw ka. Pero hindi pa pwedeng maglalagay kasi kailangan maayos muna. Kasi Oo, ganun pa rin ayusin yun. muna yan. Hanggat ganito yung sitwasyon dito, Oo. mahirapan siya dito. Oo. lalagyan Ito nga yung ka. suggestion ko sana, di ba? Nag-ano naman ako, nag-offer naman ako kay Kuya Kurt na Oo. pagka nagkaroon tayo ng sponsor na maggustong tumulong sa kanya, ito sana. Oo. Kahit ito lang, lagyan ito ng ng bubong, itong part na to. Oo, yun na nga. Ang Di ba? sabi ng asawa ko. Ito lang kahit wag na ito kasi malaki talaga, malaking gastos Hindi, diyan. ito lang. Sa kanya. Mhm. Ito lang nakalahati na to. Matulugan siya, oo. Kaso ang ano naman kasi, 'di ba sabi niya magpapaalam daw siya. So ano naging resulta doon kaya doon sa pagsabi niyang paalam? Hindi naman yata siya nakasabi, nahiya siya. Nahiya siya. Hindi naman kasi buo. Siguro okay lang naman siguro doon. Kasi ito lang naman. Oo. Kasi kawawa na yung bata kung pipigilan pa nila yan. Oo. 'Di ba? Kawawa naman yung bata kung pipigilan pa nila dito sa bahay na to. At saka ang kagandahan, at least maayos kahit Kahit papaano, 'di ba? Oo, kasi grabe talaga yung Dito hindi mo makikita pag dito ka lang, kala mo okay pa, pero pag pasok mo doon sa loob, grabe na. Wala na. Para ng talagang wasak-wasak yung niya. Kasi ito nga, yung sitwasyon ni Kuya Kurt, hindi nagsasabi na yun na nga, isa sa problema niya pala, humingi siya ng tulong sa kapitbahay niya na kung pwede, tagpiin daw. Lagyan ng mga sako, yung dingding niya. Yun, kaso pag malakas yung ulan at malakas din hangin, papasok ulit yung ulan dyan. Ay, hindi naman siguro. Kasi Kung sako, tagpi dyan. na... Siyempre sa- tatagos yung tubig. Yung sako sa simintong malaki, Oo. pwede rin. Yan. Mhm. Kasi di ba, Kasi dagat papuot. yan kaya malakas dyan, di ba? Dagat. Oo. Andito lang banda siguro. Tapat ng hindi dagat. naman Mhm. dito. Kaya maganda pa rin na maayos dito. Kahit ito lang kasi maganda Oo pa nga. naman yung poste, no? Ito lang nga. Kahit ito lang Ang gusto niya nga din nilang daw. Yung. Sabi ng isang tao, Mhm. sabi, sige no, pagkatapos-tapos na mo sini, Oo. mag-ano kasing mga kahoy, Magbili ng mga kahoy, yung mga materyales. atin ayusin. Ayun nga, isa problema na nga yung pang-allowance, problema na yung pagkain, saan pa Kaya. kukunin yung di ba? Paano yan, ano? Hindi kasi kami magpang-abot ni Kuya Kurt. Kasi sabi ko, sa amin okay lang yon. Mhm. Kaso, wala din kaming ganito. Wala din kayong pera. Oo, Mhm. matulungan sana siya. Kahit konti. Sa ganyan nga hindi lalaot, wala din kita, wala din. Mhm. Yun lang din ang yung hanap buhay nyo. Oo. Paglalaot lang din. Asawa mo po. Lalaot din, opo. Mhm. Pag walang laot, di wala rin. Wala rin. Magbalod, wala din. Mhm. Kaya kung ano pa itutulong nyo kay Kuya Kurt, kung Kaya, kayo din lang ayun naman, na. nangangailangan din. Kahit papano, nakakain din kami. Kahit papano, naayaya din namin siya pagkain. Mhm. Kaya hindi naman siya ibang tao. Mhm. Parang apo na rin ng asawa ko yun. Parang yun na lang ang turing nyo sa kanya kasi siyempre kapitbahay baga, Oo. kayo na lang Parang ang... hindi siya pinapabayaan din ng isa ko eh. Mhm. Pumunta siya din eh. Yayaya namin pagkain. Mhm. Nahiya lang talaga siya. Masabi siya, kumain na kami. Mhm. Kahit wala pa siguro, masabi na rin, kumain na daw. Kasi nahihiya din siya. Sabi ko, ay nako, sabi ko, pahiya-hiya ka. Mhm. Ang sabi ko na, kumain ka na. Sabi ko, kahit sabi ko konti, kumain ka. Kahit wala ka pa makakain, Mhm. masabi lang, kumain ka. Marami sabi ko mamamatay sa gutom dyan, nunoy. Sabi, kumain na kami, Nay. Sabi ko, bahala ka. Basta rin iyaya ka, hindi ka naman sabi ko, dadamutan. Kawawa naman kasi yung bata, ano? Oo, Grabe, nagtsatsaga dito. siyaga lang siya rin. Tinanong ko siya kung kumusta siya dito, okay lang daw. Okay, nandun siya sa
tiyahin niya. Nakikitira doon. Oo, nakikitara na lang siya. Mhm. Siyempre mag-away-away. Iniisip niya siya ang dahilan para mag-away. Ah. Siyempre, pag ganyan. Pagka hindi kasi hirap din doon. Hirap din. Kaya mas gusto niya kahit dito. Oo, Kumbaga, kahit dito. may peace of mind siya Oo. dito. Parang komportable siya dito kahit walang pera, kahit butas-butas yung bahay niya. Kahit ganito, okay lang siya. Sumakain din siya. Mhm. Doon, para siyang ginawa na ng katulong. So, ganito na lang siguro yung gagawin natin dito. Sana matulungan natin mga viewers natin dito. Dito sa sitwasyon ni Kuya Kurt, grabe. Mga gamit ni Kuya Kurt, kalat-kalat na. Dudumi na, oh. Oh. Yung bahay niya, butas-butas na. Para siyang Oh. tinatamad na siya umano ng mga gamit niya. Oh. Kasi ganyan, siyempre, mahabang iniisip niya kung ano. Ang daming obligasyon na. Nag-iiskila pa siya. Mm. Kaya sabi ko ang pagtios noy, Mhm. may oras din na darating din sa iyo ang kaligayahan. Mhm. Sabi niya, oo ganit nay. Sabi ko, hala, pabayi lang. Eh, Darating yung time, gaganda rin yung buhay. Magsikap kaya lang, ano? Sabi ko, magsikap ka lang. Hmm. Kaya malay natin, ang Diyos hindi tulog. Mhm. Kahit pa paano, matulungan ka, matulungan din kami. Mhm. Diba? Yun nga ang sabi ko sa kanya, yung mga na tumutulong sa kanya, pagdating ng oras, ibalik niya yun doon. Sabi nga ni Huuma na Diyan ay tinawag na daw pala si Kurt. At tinawag na si Kurt, ay buti naman. Mhm. Kaya nga, nagpaalam din kami sa kanya na Mm. dito muna kami gagaw. Ako sinisiligan ko nga yung dini. Minawalisan mo. Oo. Hangin din. Malakas ang hangin. Oo. Pumapasok din ang mga dumi. Mm. So ito yung problema dito sa ni Kuya Kurt. Sa sitwasyon ni Kuya Kurt, yung higaan niya, tuluyan niya. Ito yung, buti na lang wala na dito si Lola. Wala Diba? nandun sa... Kung nagkataon na nandito pa yan at hindi pa nila kinuha. Ay, oo. Delikado kawawa yan. nga. Diba? Kasi dati diba dito yun? Oo. Oh, kung nandito yun, di pareha sila. Kasi yung sabi ni Kuya Kurt, kahit daw may bagyo, nagpapayong lang silang dalawa. Oo, doon. Sumisiksik lang sila dyan. Pumupunta siya din eh. Mhm. Hinihila niya yung matanda papunta din eh. Payong sila ang dalawa dyan. Hinihila niya yung matanda, si Lola. Payong silang dalawa. Oo. Tapos hindi lang siya naimik dyan. Hindi. Pa siya nag-isip maglipat. Hindi, doon lang. Minsan sinisigawan na lang doon eh. Dadalhin na lang yung matanda doon. May parating na naman pating bagyo. Kaya, Ngayong 24 daw yata yun. kawawa nga eh. Ang bihira, no? Sunod-sunod na bagyo. Ay, oo. Di ba? Noon, January, wala na eh. Ngayon, meron na naman. Oo. Kaya sana mabigyan ng pagkakataon na mapaayos yung bahay ni Kuya Kurt. Kahit dito lang. Papag lang. At tingin ko ito, hanggang dyan. Tapos, lagyan ng dingding dito. Papag na yan, tulugan niya na. Ito yung kusina. No? At malagyan ng bubong ito hanggang doon, papunta sa CR para hindi naman siya nababasa pag mag-CR siya. Ayun. Ilang yero ng laman yata ito. Diba? Kasi hanggang dito lang naman. Galing dito siguro mga 10 yero yan. 11. Galing dyan, papunta roon. Kasi hindi na itong kabila. Oo, hindi na ito. Oo. No? Oo. Mm. Tsaka ayun. Ito lang papunta dito pahaba para kasama na dito sa may CR. Mga di 12 sigurong yero. Kaya na yan. Kaso, Kaya nga, sabi ko, bago kita magawa, papaalam muna kita. magpaalam. May-ari. Oo. Mhm. Kung ano ang desisyon din yung tsahin nyo doon sa kabila, Sino yung tsahin niya, yung tinutuluyan niya doon? hindi. Hindi iba rin. Loretta. Oo, sana naman, maawa naman sila sa bata. Oo. Kasi kawawa naman yung bata. Kuya. Mhm. Nag-iisa, wala nang kahit papano, na lang ba? Support na lang para sa bata. Kaya kahit may magulang siya doon, hindi naman sinintindi. Mhm. Kaya pagtulong na lang. Mhm. Tulong-tulungan na lang.
Kaya nga, Kasi yung isa ko nangangako din na ang layo niya eh. tulungan din. Mm. Mm. Kaso wala lang kakayanan, ano? Wala. Siyempre, nagtatrabaho. Siyempre. Magkahanap buhay din yung tao. Siyempre. Tingnan mo. Batog nagtrabaho yan din yan. Doon naman sa dagat. Mm. So kaya talagang walang pagkakataon para matulungan si Kuya Kurt kasi busy rin yung tao. Siyempre yung pagkain nyo sa pang-araw-araw ba, yung hahanapin nyo pa yan. Siyempre, makapanday lang ng kalakating araw. Pagka alas 12, dagat naman siya. Mhm. Kahit pa paano, tapos din. Mhm. Pangyayahin ang mga anak niya Mhm. na lalaki para tulungan siya din. Mhm. Mabilis lang yan. Kaya nandito rin yung mga anak ko. Mhm. So ayan si Lola. Nakapanayam natin about kay Kuya Kurt na sa sitwasyon ni Kuya Kurt. Si Kuya Kurt kasi hindi nagsasabi about sa problema niya. Tahimik lang siya. Kung ano lang yun nandyan, kung anong meron, yun na yun. Pinagtsatsagaan niya yun. So salamat kay Lola at least siya yung isa sa nakakatulong din kay Kuya Kurt kasi siya rin yung tagatingin kay Kuya Kurt. So kahit pa paano, si Lola rin ang nakakapagbigay sa atin ng impormasyon about sa mga sitwasyon niya dito, paghihirap. Ayan, kaya salamat sa iyo Lola. So hintayin natin si Kuya Kurt na dumating kasi tinawag na daw yata. Yun. Pintura. So ayan, nandito na si Kuya Kurt. Nabisi ka? Opo, ano Kumusta? po kasi, puro po kami sa exam po kasi namin bukas. Mag-exam na kayo? Alam mo, Ano nangyari sa bahay mo? Ano nangyari sa bahay mo at sinilip ko dyan? Giba na. Tapos puro pa ano ng manok. Ano? Nayari nung bagyo? Opo. Grabe. Kaya doon na muna ako balik kay Tita nag-stay. Ano yung about dito sa pagpaalam mo? Kumusta naman? Saan po? Dito sa malay mo makakuha tayo ng sponsor na ipaayos itong bahay mo kahit ito lang ba? Dito lang okay naman daw. Hindi ka pa nakasarit kaya naraway ka. Opo, nahiya po kasi ako magpaalam kay Tita. Kasi actually po dapat, hindi po sila Tita yung sasabihan ko, which is yung anak po dapat ni Mamay. Kaso nga po, nahiya po talaga ako magpaalam sa kanila. Para matulungan ka sana. Malay mo tayo yung sponsor natin. Naano ko na nano. Na kahit dito lang oh. Makakanto ako dito. Sabihan ko ikaw. I-chat mo. Si kuya mo. Para madalinan ka. Para malay mo tayo ng sponsor ba? Na kahit papaano dito para may Kaya yata mapakanta mo sa kanila. para kahit papaano mayroon ka ulit matirahan dito. 'Di ba? Yun na nga ang sa kanya ng tatay niya. Na tulungan kita nung mag-ano ka na ng mga kahoy. Kahit pa paano. May gaan ka dyan. Para may tuluyan ka ulit dito. Napakalayo pa dun sa tinitirhan mo. At least nandyan yung school. Napakalapit na, di ba? Hindi yung magpupunta ka pa dun. At least dito, may privacy ka. Nandito yung mo. Yung malapit na school. Ayun. So, ayun, may ako. So, ito yung allowance mo. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Sakto nga po kasi sa 24 po yung exam po namin sa sa bulan. May sa 24 may exam Opo, tayo? po, sa SSU po. SSU. Opo. So malaking bagay ito, may pang-allowance ka. May pang-allowance ka, pang-gastos mo. Ayan, 6,000 ito galing sa ating anonymous sponsor. Thank you po. And abuno pa yata ako Tama. Ayan, tapos galing kay sino ba to? Galing sa ating anonymous na hindi rin nagpapasabi, galing kay BDP. Allowance mo rin. Ayan. Allowance mo rin. So, yan. Ano masasabi mo na may mga paabot sa'yo? Thank you so much. Like, malaking tulong po ulit to kasi nga po, this 24 po may exam po kami. So, pamasahe ko na din po. Tapos, may parating din po kaming recollection po sa bulan. Like, pera din po yung kailangan. Tapos, more on project po talaga kasi lalo po second sem na po kami. Like, mas madaling po talaga yung dumadating na gagawin po talaga namin na activity. So, malaking bagay at tulong po talaga sa akin. Ayan, so, yan.
igihan mo yung pag-aaral at yun nga, ay iniipon natin yung ano mo, yung pang tuition mo para tuloy-tuloy yung pag-aaral mo. So yun nga, ang advice sa'yo dati ng ating anonymous na gusto magpaaral talaga sa'yo. Yun nga, ang sabi niya, pagsikapan mo, piliin mo yung gusto mo na course. Yun. At yun, sa isa naman nating anonymous na sponsor din, yun, nakasuporta din siya sa kung ano yung plano mo sa pag-aaral mo. Yun, at malaking bagay na mayroon tayo mga ganitong sponsor. Yan. Kaya, Kuya Kurt, sana makapasa, no? Sana nga po. Sa exam. Kaya pabutihan po yung pag-review po ngayon. Halos madami po yung pinag-aaralan namin. Like, ano po kasi, like, sabay-sabay po kasi mag-exam po. Tapos sa 24 exam naman din po namin sa buwan. Like, sobrang hassle po tayo. Pero feeling kaya naman po. Yan. Yan yung i-budget mo yan. Opo. Yung allowance mo, yun ni Ate DBP na yan, mayroon kang bahala ka na daw dyan kung ano yung bibilhin mo. Yan, nagbigay siya ng 2,000 pesos para naman sa'yo. Tapos yun na nga, may allowance ka dyan para kahit papano, pangkain mo, bahala ka kung anong gusto mo, di ba? Sabi mo nga dati, iniipon mo para gagamitin mo ngayong darating na exam mo at mga projects mo. Kasi ang alam ko ngayon di ba? May mga exam na rin sa school nyo. Opo, exam po namin bukas. Exam po namin sa sa school po, sa subject po talaga namin. Yun. So, malapit na. Tapos sa... Ngayong March lang yata yan, di ba? Opo, hindi. Ngayon January. Tapos matatapos na kayo ngayong March, di ba? March po, opo. Yung tapos po namin. Tapos next year, college ka na. College na po. Yun. So, ayan, pagsikap. At nandito lang kami nakasupport sa pag-aaral mo, Kuya Kurt. So, ayan, about naman dito sa bahay, makakuha tayo ng sponsor, maayos itong bahay mo para mayroon ka ulit tuluyan, no? Sana makapagpaalam ka as soon as possible, no? Try ko po. Oo. Tapos, kontakin mo ako or balitaan mo ako, ha? About dito kasi mahirap yung sitwasyon. Pumasok ako dyan sa loob, Tatay mo. tingnan ko, tagus-tagus na nga. Oo. Kaya, dapat maayos yan. No? Kaya, i-message mo lang ako. Balitaan mo ako about sa sitwasyon mo dito para tayo. No, magpaalam tayo and magpasalamat ka. Pasalamat ka sa ating sponsor. Sa pag-aaral mo, diyan sa mga blessing na nare-receive mo ngayon. Masasabi ko lang po, talagang di pa talaga nawala yung thank you so much kasi laking tulong na po yun talaga sa pag-aaral ko. Like, everyday po kasi talaga namumblema po ako sa mga activities sa school kasi nga po talaga minsan walang-wala. Pero pag dumadating niyo po yung tulong niyo, like talaga na-fulfilled ko po yung mga kakulangan ko po talaga sa mga ginagawa, mga kailangan ko po sa school. Like, laking tulong po talaga siya sa akin. Ano po? Yun. So, salamat Kuya Kurt. And syempre kay Nanay, sobrang thank you sa iyo, Nay. Pumayat nga siya. Pumayat nga, oo nga. Ganun talaga pag nag-aaral, no? Pero pumuti ka ngayon. Opo, galing po kasi Manila. Grabe. May meron sa Manila at pumuputi doon, Nanay. Ano? Ato. Ayan, so sa ating mga supporters, sponsor, maraming salamat sa inyo. And syempre support niyo po ang aming ginagawa, charity works dito sa Sorsogon. And syempre salamat kay Lord na patuloy pa rin tayo, nagagawa pa rin, nagagampanan natin yung mga tungkulin natin as a charity vlogger. And dito sa mga mga beneficiaries ko dito sa Sorsogon, patuloy pa rin natin silang natutulungan. Kaya salamat syempre sa Anonymous sa tumutulong sa kanya, sa mga viewers na patuloy nanonood and hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo. Support nyo lang po kami ng mga charity vlogger, Team Rochelle, sa Dalawang Maglangga, sa lahat po ng mga nakapaikot sa ating community. So yan, bye-bye po. God bless sa inyo lahat. Nay, salamat, Nay. Ayun. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan.